On ang magbibigay po ng update sa atin is si Mr. Alzar Aurelio. So bago po tumungo tayo sa presentation ng update, meron po tayong opening statement from our OIC, Dr. Flaviana Hilario. Magandang umaga po sa ating lahat. Lubos po kami nagpapasalamat at narito na naman tayo. Sama-sama na naman tayo sa pagmamonitor ng isang weather system na sa ngayon po ay hindi pa pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya po ang pangalan niya ngayon ay Tropical Storm Bobby. Base po doon sa ating mga data, compared po kahapon, medyo humina po ang intensity ni Tropical Storm Bobby at medyo bumagal. Kasi po, ini-expect sana natin na mag-enter siya sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Pero dahil po bumagal siya from 30 kilometers per hour, ngayon po ay 20 kilometers per hour na siya, ini-expect po natin ngayong hapon siya papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung pong amang, kung matatandaan nyo, palagay ko walang makakalimot sa atin kasi nasabay po yun sa pagdalaw sa atin ni Papa. So, since letter A po tayo, pagpasok po ni Bobby sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin siyang Betty. So, yun lang po at again, nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan sa media at tayo ay tinutulungan pa rin sa ating pagmumonitor ng tropical storm na papasok sa ating PAR at later on siguro, sasabihin din po namin na inaanyayahan po namin kayo sa pag-celebrate ng pag-asa sa aming 150th year anniversary. So mamaya po ipa-flash natin yung mga activities po na magaganap sa March 23, kung kailan po natin gaganapin ang pagdiriwang po natin ng ating 150th year anniversary. Salamat po. Thank you very much. Umaga. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Dr. Flaviana Hilario. Ngayon po, ang magbibigay sa atin ng update, of course, is Mr. Alzar Aurelio. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito po ang ating update. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ang ating update sa bagyong si Bobby at nasa labas pa rin po siya ng PAR. So yun na makikita ang ating animation galing sa ating satellite sa GMA. So nakikita yung mga pag-uulap na nababawasan. Isang senyales po yan na humihina itong bagyong si Bobby na magiging Betty kapag ito'y pumasok sa ating PAR. At yung makikita, malayo po ang bagyo sa ating bansa, kaya ang buong bansa po ay maganda po ang ating panahon. At ito naman yung visible image galing sa satellite. Makikita natin ang mga kaulapan, ibang klaseng ulap. At ang sentro nito ay nandito, ang sentro ng bagyo. Nakikita yung ulap na paikot, counterclockwise, papunta sa sentro. At nakikita niyo naman na yung kaulapan nito ay malayo po sa ating bansa. At yung ating bansa ay kakaunti lamang mga ulap, bagyang ulap. Ito ay kaninang alas 10 ng umaga. At ito naman ang ating forecast track na magiging betting na inaasahan po natin papasok ngayong hapon. Kaya ng alas 8 ng umaga, ang sentro ng bagyong Bobby ay nasa labas ng PAR. Ito po. At makikita niyo bukas ng umaga ay narito po siya ang sentro ng bagyo. So bahagya pong mag-west-northwest o direction west-northwest and then mag-westward na patungo dito sa bandang northern or central Luzon. Hanggang ito bukas, Wednesday, Thursday, and Friday. Sa Friday ay posible pong maapektuhan. Friday o Saturday, maapektuhan itong bahagi ng northern or central Luzon. So, ano pong detalye sa bagyong ito na magiging Betty mayang hapon? Kaya ng alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyo ay nasa 1,000, ilayo po niya ng sentro, 1,530 kilometers east ng Kasiguran.
Ang lakas ng hangin po niya ay nasa 65 kilometers per hour at ang gustiness ay umaabot sa 80 kilometers per hour. Na pinapakita nito na humina po siya na dati nasa 85 o 90 kilometers per hour. Inaasahan po natin pagkilos, west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. And then, nandito po ang ating mga forecast position ng sentro ng bagyo. Bukas ng umaga, ang sentro niya nasa layong 1,030 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Sa Thursday ng umaga naman, bagyang lalapit sa Kasiguran, nasa layong 640 kilometers east-northeast. And then on the third day, sa Friday ng umaga, nasa layo itong 270 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Kapag patuloy itong lalapit sa ating bansa, inaasahan po natin magdalandfall ito sa Friday ng gabi sa may Aurora.